Halos kalahating milyong piso ang natangay ng mga nanloob sa isang branch ng Western Union Money Transfer sa Novaliches, Quezon City. Suspect sa krimen ng mga taong umupa sa katabing unit ng kumpanya. Nagpapatrol eksklusibo, Weng Hidalgo. Mga nanloob ko. Kasi wala naman yung butas din sa sa may bahay. Butas ang pader na pwedeng lusutan ng isang tao. Wasak ang vault at limas na ang pera. Sira ang steel cabinet na may laman ding pera at 2 cellphone. Ito ang dinatna ng mga empleyado nang magbukas na sila ng pwesto ng Western Union sa Quirino Highway, Gulod, Novaliches kaninang umaga. Pinamitan ho ng bareta di cabra. Ang pinagtataka lang ho namin, pati yung steel cabinet, binuksan pa nila. So siguro napansin nila na vault din yun. Bukod sa cellphone, mahigit sa 400,000 piso na operational fund at kita ng Western Union ang natangay. Suspect sa nakawan ang umano'y nag-down payment ng renta sa katabing unit ng Western Union. Dahil lumitaw na nakuha na pala nila ang susi ng unit kahit di pa sila nakakalipat. Mula nung mangyari kanina na nung malaman, hindi na po sila malocate. Tinutugis na ngayon ng pulis ang isa sa mga suspect gamit ang artist sketch na base naman sa paglalarawan ng may-ari ng commercial building. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang nakabigti sa isang puno sa Quirino Highway, Pandacan, Manila. Nagpapatrol Jeff Canoy. Pasado alas 2 ng madaling araw, nang madiskubre ng mga residente ng Quirino Avenue ang nakabitin na katawan ng isang morenong lalaki. Nakapalupot pa sa kanyang leeg ang pulang lubid. Maliban sa suot na green t-shirt, maong na shorts at tsinelas na blue, walang identification card sa katawan nito. Wala rin nakakilala sa kanya sa lugar. Sa pagtataya ng otoridad, nasa 40 hanggang 45 taong gulang ang biktima. 2 oras bago natagpo ang patay, paikot-ikot pa sa lugar ang lalaki na may dalang supot. Nilapitan at hiniraman pa raw nito ng lighter ang residenteng si Aling Rosie. Sabi niya, babalik niya yung lighter, hindi niya naman binalik. Tapos bandang alas 2, ayun nagkakagulo na dito. Sabi, meron daw nagbigti. Bagamat mukhang suicide ang nangyari, inaalam pa rin ng otoridad kung may foul play sa pangyayari. Fingerprint para possible identification ng biktima. Saka muli, doon sa panawagan natin, sa nawawala ng biktima, makipag-ugnayan na lang sa amin sa homicide. Sa UN Avenue po. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Sa Bulacan, arestado ang 8 lalaking nahuli sa aktong nagtatapon ng nakalalasong kemikal sa isang bakanteng lote sa bayan ng Pandi. Nagpapatrol Abner Mercado. Nakapiit sa municipal jail ng Pandi, Bulacan ang 8 lalaking nahuli sa pagtatapon ng toxic chemical sa isang bakanteng lote sa barangay Masuso. Ayon sa mga residente, matagal nang nagtatapon sa kanilang lugar ng mga chemical. Masangsang daw at talagang nakakasulasok ang amoy nito. Kaya sa tulong ng pagsusurveillance ng pulis, nahuli sa akto at nadakip ang mga sospek. Nakita ko na ibababa na ng mga pahinante yung mga drum na nakakarga sa truck. Nakumpiska sa kanila ang mga truck kung saan nakasakay ang mga drum ng mga chemical. Depensa naman ng mga sospek na pag-utusan lamang silang i-deliver ang mga drum, wala raw silang alam sa tunay na laman nito. Ako driver na ako, nagdadrive lang ako doon. Sa itong mga kasama ko, mga tauhan lang to, mga pahinante. Hindi mo namin alam na gano'n ang amoy niyan eh. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang 8. Tuloy naman ang pagsusuri sa uri ng chemical na itinapon sa lugar bago tuluyang patungan ng mas mabigat pang kaso ang mga sospek. Naghintay na lang po tayo ng chemistry result. After that, pag positive na talagang toxic waste yun, we will file another charges sa mga suspect ng RA 6969 tungkol sa solid waste material po. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino, Pandi, Bulacan. Sa Amerika, patay ang 66 na taong gulang na swimmer matapos atakihin ng isang pating sa Southern California Beach. Kasalukuyang nagtitraining ang veteranong si Dave Martin na miyembro rin ng Triathlon Club sa San Diego nang lapain ng isang hinihinalang Great White Shark. Binti ng biktimang napuruhan ng pating at sa tindi ng pinsala, nasawi siya sa lifeguard station at hindi na naisugod pa ng ospital. Dahil naman sa pangyayari, ipinagbawal muna ang paglangoy sa 27 kilometrong lawak sa bahagi ng beach. Megastar Sharon Cuneta, balik Pilipinas na matapos ang halos 3 linggong shooting sa London. At model actress Melanie Marquez, nagwalis ng kalsada sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado.